Napaka buti ng Diyos. Sabi nga talaga, kapag ang lahat ng iyong balak ay isasangguni sa Panginoon ay Kanya kang itutumpak. Kaya, thank you Lord. Ganun din sa mga patuloy na makakapanood nito, mensahe ko po sa bawat isa, ang pagtulong ay hindi masama, bagkus lalong kinaluluguran ng Panginoon ang may malinis at may magandang kalooban sa kapwa. Tama, Nay. Ayan mga kalingap, marahinal daw sa Indogabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Ayan, thank you Lord. Huwag natin kalimutan na magpa-thank you lagi sa Kanya. Diba, napakinggan natin yung napakagandang mensahe ni Nanay para sa sarili at saka para sa ibang tao. Tama nga naman si Nanay, lagi nating ilalapit sa Kanya, anumang plano natin sa buhay, anumang mithiin natin sa buhay is idudulog natin kay Lord. Ayan, siya kasi yung lubos na nakakalam sa ating buhay. Tapos para sa ibang tao naman, ang pagtulong is hindi masama, bagkus talaga ikalulugod to ni Lord, basta ang gawa is nasa puso. Ayan, lagi tayong magpasalamat sa Kanya, ano mga nangyayari sa buhay natin, maganda man yan o hindi, magpasalamat pa rin tayo, kasi lahat ng yan is may dahilan. Walang ibibigay sa atin si Lord ng hindi natin kaya at walang dahilan. Ayan, at syempre, wag din natin kalimutan, thank you sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at sa kanyang may bahay, Ate Edna Vlogs at Kalingap Prab. Ayan, huwag nating skip yung kanilang mga ads dahil doon man lang makatulong tayo sa kanilang mga tinutulungan. Kasi ang pagtulong talaga ng Kalingap ay hindi biro, talagang panghabang buhay. Pabahay, edukasyon, diba? Tsaka lagi nilang ina-update. At tsaka siguro masasabi ko lang doon sa mga nag-sponsor kay Kalingap, sa mga beneficiary ni Kalingap is thank you po. Lalo na dito kina Melka, yung mga nag-sponsor sa kanila, talagang hindi sayang, deserve nila. Bakit? Kasi buong pamilya talaga nila, magmula kay nanay, tatay, sa mga anak, deserve nila. Kasi yung iba, di ba, minsan may mga natutulungan si Kalingap Prab, talagang napupokus minsan sa anak kasi nakakaawa naman talaga, pero malalakas naman yung magulang. Sadyang hirap lang talaga sa buhay. Pero itong sila nanay, sila tatay, nakita naman natin na ang sitwasyon nila, napakapalad ng pamilya ni Melka dahil wala silang ibang sinasandalan kundi ang ating Panginoon. Kaya talagang yung mga tumutulong kina Melka, kina nanay, talagang thank you po talaga, deserve nila yun dahil di ba, nakita nyo naman yung makikita nyo pala rito habang nagbabalat si nanay, si tatay ng niyog is napakadelikado ng trabaho niya. Kaya ito, panoorin natin ng sabay-sabay ng may ngiti sa labi. Siguro kung napapalayo na kayo sa ating Panginoon na hindi nyo namamalayan, pag napanood nyo to, kapag nanonood kayo kina Melka, talagang manunumbalik sa inyong puso ang pagmamahal sa ating Panginoon, ang yun, basta nakaka-inspired. Ayan, sabay-sabay natin panoorin. Kapag may tumatawag po sa akin na kapagalat, may bayad naman po yun, 4 milan baga. Ang 1,000 po ay 350 lang naman ang bayad. 1,000 ganyan tayo? Okay, maka 1,000 kang piraso. 350 pesos? Opo, ganun lang po. Dahil po sa wala pong sa natin pong ganyan, okay lang po. Maraming nyug, kailangan maka 1,000 para maka 350 pesos, 1,000 na ganyan ang anuin mo. Ako po ay medyo mahina dito, kaya ang ginagawa ko po, araw at gabi para makarami. Ayun. Ganun po yan. Pag may tumawag sa akin, formula na niya tayo, gusto ba niya sa kayo? Sige. Pag wala po akong ganitong trabaho, yan, pagtatanim ko, naglilinis, nagtatanim, para meron kaming, hindi na kami bumili ng mga gulay, ng mga, yan. Kasi, talagang grabe yun, sakripisyo yun sa paglinis lang po eh. Sa paglinis lang ay, talagang sakripisyo po. Marami po ito linisan ko eh. Ay, ka-office na ito. Sa paglinis pa lang, sakripisyo na. Pag magtanim ka, sakripisyo pa. Pero pag nag-harvest mo po yan, sagana naman. Masagana na. Hindi ka na bibili, hindi ka na. Pero ito Ginhawa naman. Ito po isang special kong trabaho dito, balat ng nyug, magpalaw ng nyug sa lugar na ito. Ito po ay kahit mahirap kasi 1,000. Kailangan maka 1,000 ka para maka 350 ka. Tiyaga po ako. Tiyaga talaga. Ito po ang tinatawag kong Ayan mga Kalingap, bali papakita ni tatay yung ginagawa niya kapag ito yung trabaho niya. Napakadelikado talaga, nakakaanong tingnan. Pagbabalat ng nyog bilang magkukopra sa lugar na ito. Palaw. Oo, magkapalaw po ang tawag ito.
Ako po'y mahinay lang pero at least matyaga naman. Ito po'y mahirap pong balat ng pagbasa kasi Madulas. baka dumulas ay matalas po itong palawan na ito. Bakal pong may tilos. Kaya super ingat. Kahit po may paningin, nag-iingat rin. Lalo na ako. Hindi, babalatan ko po ito. Ano? Utay-utay ko po kasi mahirap kung madulas matusok ako eh. Ito po ang pinaka-nakakatakot. Oo. Anong alam nyo ba pag pinapanood ko to, nung pinapanood ko to, talagang nangingira akong tumingin kasi baka yung ganito ni tatay baka biglang umano dun sa matulis. Pero pag maingat naman, pwede naman. Okay. Sinun ka ang taga-ipon. Yung isa na lang yung malaki, yung nandun Mama ko yung 1,000 na ganyan ang gagawin. 1,000 po. Ang babalatan mo nito para 350 ka. Yan. O diba, nakita naman talaga natin na talagang deserve nila tatay. Hindi dahil sa nakakaawa yung anak nila. Lahat sila. Kasi si tatay, sa kabila ng kanyang kapansanan, diba, ginagawa niya ang lahat. Diba, kung nasubaybayan nyo sila, sabi ni Melka, kasi tinanong ni Kalinga Prab kung saan sila kumukuha ng pangkonsumo nila, kung panggastos nila. Sa tatay at tatay pa rin nila, tatay at nanay pa rin nila, hindi masabing sa kapatid, diba, sa kanila, sa mga magulang pa rin talaga. Pag wala ka pong 1,000, wala kang 350. Kumbira. Ayan. Ganito na po yan, binalatan ng nyog. Pero alam, nakakatuwa sila, sa kabila ng kahirapan nila, sa sitwasyon nila, para pa sila, good vibes pa rin sila. Syempre, gawa yan ng pananampalataya nila kay Lord. Ayan, nyog na po siya. Yun. Kumbaga hindi ka pwedeng pumili ng trabaho kasi Wala mang ibang pwedeng trabaho. Sa katulad ko po ay medyo limitado po ang Limitado. trabaho. Kaya go ka na lang kung ano yung offer na trabaho. Si Melka, hindi lang talaga pag-awit ang kanyang pinagkakaabalahan. Pati pagtulong sa kanyang tatay dito sa bundok. Alalay lamang. Alalay, ganon. O diba? Talagang nakaalalay lang sila sa kanilang magulang. Hindi pa sila hindi pa sila yung tipong pinapagtrabaho ng mga magulang para makatulong. Nakaalalay lang sila sa kilos ng kanilang mga magulang, sa trabaho nila. Ibig sabihin, yung mga magulang pa rin talaga yung kumakayod. Pero ang mahalaga po, hindi naman nila napapabayaan ng pag-aaral. Ikaw ba, Melka, di mo naman napagpabayaan ng pag-aaral mo? Hindi po. Hindi po. Pabaya, dahil pag nagpabaya, baka po maging magpapalaw ng nyog. Oo. Ikaw, Melka, Oo nga naman, diba? Ganyan talaga, alam nyo, ganyan mga kadalasan yung mga matatanda, diba? Lalo-lalo na ito si tatay nakakabilib dahil ibig sabihin, di bali magsakripisyo siya, di bali maghirap siya. Siguro lagi yan sinasabi sa mga anak niya na wag na wag niyong papabayaan ang mga pag-aaral niyo dahil ito gusto niyo magpalaw ng niyog. Di ba? proud ka naman kay papa mo kahit ganito yung kanyang Siyempre, sobrang proud po. Kasi kahit ang hirap ng ginagawa niya ay gumagawa siya ng paraan para magkaroon kami ng pagkukunan ng pangangailangan. Katulad po nito. Kahit mahirap po sa kanya, isipin mo kasi blind siya. Hindi mo alam kung paano niya na-handle yung gano'ng gawain. Minsan ba naaawa ka sa kanya tuwing naisip mo tatrabaho siya? Sobrang lagi po akong naaawa. Naawa ka? Kasi syempre, wala po akong magawa at wala po akong kakayahan syempre. Na nag-aaral, wala po. Na imbis parang makatulong ka na sa magulang mo. Parang Mag-aaral po muna. mag-aaral lang. Mag-aaral na lang. Kumbaga doon ka makakatulong sa pag-aaral. Yes, di ba? Si tatay mismo na parang, kumbaga parang dinipensahan niya na yung anak niya na kaya hindi pa nakakatulong yung anak nila sa pagtatrabaho dahil nag-aaral pa naman na yun talaga yung pinupursige nila tatay. Ng mabuti. Yun po ang ibibigay ko sa kanila. Tama. Ganda nun. Kasi Sinabi mo yan. yun lang naman po ang may kumbaga kung wala man po isa na nagpapamana sa aming Tama. kayamanan, gano'n. Okay. Pag-aari ay ito pong mga pag-aaral na ito pinaka na parang yung bagay na pinamana sa amin. Tama. Pinag-aaral po nila kami. At after this ay ibabalik din po namin kapag nakakuha na kami ng maayos sa trabaho. Yun. Galing talaga ni Melka, no? So ito po mga kalingap, habang po ay nagpapahinga ako, mga gantong sitwasyon ay nagigitara po ako at kumakanta po ako ng mga awitin para sa Panginoon. Kumbaga ino-honor ko siya gamit yung mga awit ko, tinataas ko ang kanyang pangalan. So ito po yung mga ginagawa ko sa kanya. Amen. Bale, naggitara siya dyan, kumanta. Hindi na natin pinag-play dito. Kung gusto niyo mapanood ng buo to at mas mahaba, ayan, kay Kalinga Prab. Ayan, continue na tayo pero kinat na lang natin to. Aawitan ko po siya ng
isang awit na nagsasabi, our God is greater. Ayan mga kalingap, kung pansinin nyo dito, talagang bundok yung inakyatan nila tatay, yung taniman nila tatay. Kasi nung pauwi na sila, ayan o, pababa. Grabe, nakakatakot. Talagang kailangan ni tatay ng agabay, ng tutulong sa kanya pababa. Dandan pa. Madulas ka. Dandahan pa, madulas ka. Grabe no, pababa talaga siya oh. Wala siyang mga bahay. Napansin niyo ba? Wala masyadong bahay. Pero, ito, simbahan nila. Dito po yung church po namin. Tapos, ito po yung lugar kung saan po nagpapahinga kami after po galing namin sa bukid pag nagpakatapos magtanim. Nandito rin po kami nagkakantahan kasama po nila pastor saka yung ibang mga kayut ko po. Magkakasama po. At isa po ito sa pinaka-importanteng lugar sa amin kasi po ito po yung unang-una ay dinadausan ng gawain ng Panginoon. Then, dito rin po kami nagko-comfort ng lahat ng mga problem kung sa family man po o sa kamag-anakan. Ito po yung kumbaga place na kung saan nagagawa namin yung mga bagay na patungkol po sa Panginoon. Amen. Di ba nakakatuwa? Sana ito yung simbahan nila. Sana hindi man kasi hindi naman tayo pero sana may mag-sponsor dito na sa simbahan nila nila Melka. Lang naman yan bubuuhin lang. Pangarap mo anong pangarap mo dito sa church mo? Sa church niyo pala. Marami po ang pangarap dito sa church namin. Unang-una po ay mapaayos tapos magkaroon po ng kumbaga cover po kasi open na open po siya. Ako, pag napaayos to kung sakali man, in God's will, di ba, kung mapaayos to ni Kalinga Prab, naku, napakalaking biyaya, napakalaking balik na blessings to para kina Kalingap. At hindi lang yan, talagang isa to sa magiging handang record para kina Kalingap. Alam kung anong mga mangyayari kasi open po. Mapaayos. Invisible wall. Ano po yung nararamdaman nyo tuwing umawit po kayo ng mga ganyang awitin, papuri sa Panginoon? Nararamdaman ko po yung parang comfortness ni God sa akin. Parang iniisip ko na kinakausap ka ng Panginoon kapag ginawitan mo siya. Parang kumbaga pag pinapapurihan mo yung Panginoon is nalulugod siya. Dahil sa Panginoon lang naman po kasi dapat yung papuri at pagsamba kasi siya po ay kataas-taasan at banal na Diyos. Kaya, so, feeling ko, lagi akong blessed ganun pag nakakawit ako sa Panginoon. And then, doon ko nilalabas yung mga gusto ko sabihin, kung it's either problem man or mga hiling man. And dinadaan ko, awit muna, then prayer. Ganun. So, malaking tulong din sa inyo yung ginagawa nyo ganito pagkakanta, awit. Pinakapitan talaga. Ikaw po, Tay, paano po nakakatulong sa inyo pag-awit po ng mga papuri sa Panginoon? Doon mo madarama yung presensya ng Panginoon. Kapag nagpuri ka sa Kanya, doon Kanya kakusapin sa puso mo na ang Panginoon ay nandito pala sa tabi natin sa tuwing pupuri natin siya ng Kanyang mga awitin. Kasi kung atin pong alalahanin yung sa King of Judah, si King Jehoshaphat, hindi niya na maalaman kung paano magapi yung milyong-milyon na kalaban na talagang pinaligiran na sila nung kalaban. Ang isa sa nakita niya yung nag-declare siya ng may pag-awit at may pag-ayuno yung ibang mga hindi marunong umawit. Yung mga sa mga awit, sila yung umawit. At nakita natin yung istoryang yun ay sa pamagitan ng pag-awit ng papuri sa Panginoon, nagtagumpay sila doon. Umurong yung mga kalaban. Yun ang kahalagahan ng isang awit na
dapat ay pag umawit sa Panginoon, mahalaga. Ayan. So, Ayan, bali nakarating na sila dyan sa tinutuluyan pala nila nanay. Galing sila dun sa bundok, tapos bumaba sila sa simbahan nila. Tapos ngayon, dito na sila sa bahay nila. grabe. Dito po tayo kagaling sa bundok nila Melka. At yun, nakita po natin yung kanilang iba sa mga ginagawa. Hindi pa yung lahat ng trabaho niyo po, may iba pa. Marami. Isa lang yun. O, di ba? Talagang hindi lang yung pag niniyog yung trabaho ni tatay. Di ba? Nag-ano din siya, naghihilot. Di ba? Ang galing. Isa lang po yun sa mga ginagawa niyo. Oo. Grabe. Marami yan. Oo, marami. Noong nakaraan po, saan niyo po in-spend yung perang binigay po ng ating mga buting sponsors? Oo, malaking bagay po dahil marami talagang kaming... Binili? Oo. Tapos, yun po may... Ano mga binili niyo? So, nagbili po ng solar. Solar! Wow! Para daw po kami ilaw, wala kuryente. Para sa taniman. Oo. Ano pa? Nagbayad ng kuryente. Nagbayad ng kuryente. Sa wakas, utang. Yung utang din, nasulungan din. Ayos. Yes. Yun talaga yung number one na syempre unang-una nilang gagawin is magbayad ng utang. Salamat sa mga sponsors na nagmamahal sa family ni Melka. And ngayon, meron na naman po, Melka, may bago na mga sponsors po. Sana di kayo magbago, tay. At alam ko namang hindi talaga kayo magbabago. Kasi nasa puso nyo si Kristo. Amen. Diba, tay? Ngayon, bibigay ko po sa inyo yung mga pinabibigay po ng ating mga generous at mga butihing sponsor na nagmamahal kina Melka. Ito po, unahin na po natin pinabibigay ni Sir Earl ng Saudi, 5,000 pesos. From Saudi pa po yan. Melka, hawakan mo. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. 5,000. Salamat po sa taga-Saudi. And meron pa. Si Tita V is SP. Another 5,000 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 10,000 na po agad. Ayan, hawakan mo lang ka ha. 10,000 pesos. Nakakatuwa naman. Siyempre, meron pa rin. Ito na yung sagot lagi o sagot sa mga panalangin nila. Lambonao, another 5,000. So, ayun po mga kalingap, total of 15,000 pesos natanggap nila ngayong sa vlog natin na ito. Salamat po. Anong mensahe niyo po, tay? Malaking pasalamat una sa Panginoon sa mga taong may puso na talagang walang sawang tumutulong sa mga taong nangailangan. Thank you po marami sa inyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Thank you din po ng madami sa mga tao. Po nito na bigay po, nagpaabot po ng tulong na ito. And wala po akong ibang masasabi, kundi maraming salamat and God bless po palagi. At kahit saan tayo pumunta, sinasamahan po tayo, mapabundok man, ilog, dagat, isla, umulan, umaraw. Ayan. So ito part ng mission namin. Sana po nagugustuhan nyo yung mga mission namin, no? Na-appreciate nyo po. Melka, sana yung kahit ganito kalayo, ang layo ng bahay nyo, nakakarating kami. And yun, ang ko lang po, advice ko lang sa mga pera na tatanggap nyo ay, syempre, bagong beneficiaries namin kayo, kadalasan talaga sa mga unang vlogs, andyan yung mga blessings na mula sa sponsors. Na dapat mag-save vlog. Ayun, hindi panghabang buhay na yan. Di ba? So, yun. Huwag magbabago kung ano yung dating ginagawa, ganun pa rin. And mag-save para sa future. And thank you po pala kay Sir Lito. Ayan, Sir Lito ni Edu. Tabi sa akin si Edu. At kung may makuha daw po kayong lupa na mas malapit, sasagutin daw po niya. Yan, di ba sinabi ko sa'yo yung walang di ba, Amerika, pinasabi ko. Sana talagang napansin ko rin kasi sabi ko, kung doon sila patatayuan sa bundok, doon sa tinataniman nila,
Kawawa naman kasi ang layo, tapos akyat baba sila pag aalis, di ba? Aakyat bababa, napakadelikado. Kaya thank you kay Sir Lito na sana nga makakuha ng lupa sila tatay na mas malapit-lapit para hindi naman mahirapan pag akyat panaog doon sa bundok. Pwede akyat lang sila doon pag magtatanim, pero pag hindi naman, dyan lang. Munang magano ng lupa. Kasi kung may makita kayo mas malapit na lupa, o tabing kalsada or mas magandang lugar, may sasagot na po. Ano? Grabe. Thank you po. Shoutout po sa mga kuhan. Salamat. Thank you kay Sir Lito. Ayan, talagang deserve po ng pamilya nila ang tulong. Bigyan natin ng ng konti mensahe si nanay at ito si nanay. Grabe ang wisdom ni nanay. Nay, kayo po nay. Una, salamat sa Panginoon dahil nung isang araw nga sabi sa akin na naginip ako, sabi niya ito na yung tugon sa mga nayak ako. Sige lang po, sige lang nay. Huwag kayong mahiya sa amin. Yan na yung tugon sa mga pagluha mo sa akin araw-gabi. Kaya thank God dahil napaka-buti ng Diyos. Sabi nga talaga, kapag ang lahat ng iyong balak ay isasangguni sa Panginoon ay Kanya kang itutumpak. Yes, Kaya, amen. thank you Lord. At ganun din sa mga patuloy na makakapanood nito, mensahe ko po sa bawat isa, ang pagtulong ay hindi masama. Yes. Bagkus Kasi lalong kinaluluguran ng Panginoon ang may malinis at may magandang kalooban Tama. sa kapwa. Tama, nay. Kasi di ba nabanggit kasi ni Kalinga Prab na sana wag daw masamain yung pagbibideo nila kasi ginagawa nila is mga ganyang pagtulong. Kaya sabi ni nanay is hindi yan masama, bagkus kalugod-lugod pa sa taas. Pala si nanay. Pag makinig ka kay nanay buong maghapon, madami ka mararanasan. Yan mga kalingap, hanggang dyan na lang yung ating kunting share, di ba? Talaga naman nakaka-inspired sila nanay. Yung mapapaisip ko na lang na napakaswerte nila, napakapalad nila, na sa kabila ng kahirapan, sa Diyos lang sila kumakapit, sa Diyos lang sila lumalapit o umaasa. Diba? Samantalang iba, nakakaluwag-luwag na nga, nakakalimot naman. Kaya ayan, sana marami na inspired at nagbalik loob. Ayan lang mga kalingap, thank you for watching. Jesus loves you and God bless you all.